So far, ito ang pinakamaganda at pinakamalakas na phone na nilabas si Tecno-Pova. At ito ang Tecno-Pova 5 Pro 5G. At magugulat kayo sa presyo and specification na pwede nyo makuha sa device na to. Kaya ngayon, pag-usapan natin. Let's go! Simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. By the way, ito nga rin palang Tecno-Pova 5 Pro ay usually collaborated phone din ng Prefire and ng Tecno-Pova. Kaya kung makikita ninyo, same na triangle yung box sila and also meron din tong Prefire characters. Anyway, inside the box, makikita natin agad dito yung ating phone and yung ating SIM injector. So, tabi muna natin yan dahil sa pinakaloob nito, makikita natin dito kapare ko yung ating Prefire redeem code and then sumunod dyan kapare ko is yung ating Prefire sticker. Meron na nga rin pala tayo dito 12+1 warranty at yung kanyang warranty card mismo. Anyway, nandito na rin yung ating 68 watts fast charging power brick at meron na rin tayo ditong power cable and also meron pa rin itong kasama na earphone. Mukhang sa part na to ay talagang hindi pa nagtitipid ang Tecno-Pova. Anyway, dako naman tayo sa kanyang build quality and design. Ngayon, pag-usapan natin. Unahin na muna natin yung kanyang pangmalupitan na design at ang tawag dito ay 3D Turbo Light Mecha Design na for sure, kapag nakita ninyo ang Tecno-Pova 5 Pro, ay malalaman ninyo na ito ay Tecno-Pova 5 Pro. And for sure, may mga magsasabi dyan, wait nakaparko, same lang naman sila ng Tecno-Pova 5 na naka 3D Light Mecha Design lang din eh. Totoo naman yung kaparko, pero meron na tong upgrade dahil meron itong tinatawag na colorful LED ambient light na for sure kanina nyo pa nakikita dyan kapare ko. But hindi lang to basta design kapare ko dahil may purpose din to dahil itong LED ambient light na to ay pwede mong i-customize para gamitin sa notifications, incoming calls, startup, and music kapare ko. Ang maganda dito kapare ko, ito ay fully customizable. Gamit-gamit ang backlight effect features, pwede mo na itong i-enable and also baguhin kung ano yung mga gusto mong baguhin sa kanya. Meron ka dito ang pwede pagpilian na LED light mode, which is meron tayo ditong soft, racing mode, dreamy mode, breathe mode, and also yung party mode. And to be honest, mapapakinabangan ninyo to if meron kayong mga important notification dahil magna-notify siya using LED light kapag naka-face down yung phone ninyo, which is maganda yun kapare ko. And personally, gustong-gusto ko siya kapag meron ako mga incoming calls and mga notification sa phone na to dahil na-notify agad ako. Anyway, pagdating naman sa build quality nito, ito ay naka-glass front, plastic frame, and plastic back. Now, let's jump naman sa display specification ng device na to. Ginamitin ang display part ito ng IPS LCD display na merong 120Hz support at merong 518 nits peak of brightness. At kung gagamitin niyo to sa outdoor kapare ko, visible na visible pa rin naman yung display niya, kaya kahit gamitin niyo to for lalamove ay goods na goods pa rin. Naka Full HD Plus 1080p resolution na nga rin pala tong phone na to, na merong size sa 6.78 inches, kaya kung mapapansin niyo, malaki talaga itong phone na to, na mapapakinabangan nyo mamaya pagdating sa gaming part dahil mas malaki yung display and sakop nito. And speaking of display and sakop, goods na goods to pagdating sa Netflix watching, anime watching, or kay YouTube videos watching. Dahil nga malaki yung kanyang screen size, mas malaki yung makikita nating display kapare ko. Isama mo pa yung Full HD Plus 1080p resolution nito, goods na goods na to kapare ko. To be honest, para sa akin okay na yung kanyang display dahil nga kayang-kaya siyang gamitin outdoor and also yung kanyang display ay okay din at crispy, acceptable to para sa akin. Although hindi siya AMOLED display, para sa akin hindi to deal breaker. And for sure, mamaya magigets nyo rin kung bakit ito naka IPS LCD display at hindi AMOLED yung ginamit sa kanya pag nakita na ninyo yung presyo nito. By the way, naka high-res audio dual speaker na nga rin pala to kapare ko na merong DTS certified audio. Meron na rin tong Z-axis linear motor para sa kanyang hard gyroscope. Para dun sa mga kaparakoy natin na lagi nagtatanong for gyroscope, for sure magugustuhan nyo ang gyroscope nitong Tecno-Pova 5 Pro 5G. Ngayon, dako naman tayo sa gaming part ng Tecno-Pova 5 Pro 5G para malaman natin kung goods nga ba talaga tong phone na to for gaming. Let's go! Pagdating sa kanyang chipset, ito ay naka MediaTek Dimensity 6080 6nm na merong CPU na octa-core, 2 pairs of 2.4GHz Cortex A76 and 6 pairs of 2GHz Cortex A55. At meron na rin tong GPU na Mali G57MC2. At para sa akin, itong chipset na to ay goods na goods kapare ko dahil sa kanyang thermal. Although, itong chipset na to ay usually rebranded ng Dimensity 1080 processor na rebranded din ng G99.
Pero ang gusto ko sa series ito or sa mga processor nito ay yung kanyang thermal dahil pumasa sa thermal throttling test natin ang thermal technology ng ating Tecno Pova 5 Pro 5G at makikita na ninyo dito na talagang stable yung kanyang thermal. Pagdating naman sa Antutu benchmark nito, para ko ito'y nakakuha ng 410,593 Antutu benchmark, which is not bad para sa isang budget level gaming phone. And for sure, most of you guys na mahilig sa Antutu benchmark or gusto ng mga matataas Antutu benchmark score ay for sure disappointed sa part na to. And trust me, ako din kapare ko. Pero nagulat ako pagdating sa kanyang performance. Pero bago natin alamin yung kanyang gaming performance, tingnan muna natin itong Funtime Engine 3.0 na bagong updated game booster ng Tecno Fova na exclusive lang para sa isang Tecno Fova phone. Pagdating dito kapare ko, napakaraming pwede nating i-customize. Same lang din siya ng game space ng Xiaomi na merong DND, high notifications, and etc. Pero ang pinakamalapit na features na ito kapare ko is yung kanyang buy fast charging. And yes kapare ko, naka-buy fast charging na sa wakas ang isang Tecno Fova at yan ang Tecno Fova 5 Pro 5G. Now, ang tanong, ano ba tong buy fast charging na to? Kung mahilig ka maglaro habang naka-charge kapare ko, alam mo naman na masama ito sa battery mo. Kaya nabuo ang buy fast charging features na kung saan idadirect na ito yung power galing sa charger mo papunta dun sa mismong motherboard na kung saan hindi na to dadaan sa battery mo at hindi na rin to may stress. Sa ganung way ay makakapagpahinga yung battery natin at mapiprevent to sa mabilis sa pagkasira kapare ko. Na usually ginawa talaga tong buy fast charging features ito para sa mga gamers out there para hindi masira or maluto yung battery nila habang naka-charge and then naglalaro. Kaya kung mag-i-stream ka or isa kang streamer, goods to para sa'yo. And usually nilalagay talaga tong buy fast charging para sa mga gaming phone like ng ROG and Samsung. At nung ginamit ko naman tong buy fast charging habang naglalaro ako dito sa Tecno Pova 5 Pro, wala naman ako nakitang problema sa kanya. Although medyo umiinit yung device at nahihit niya pa rin yung 40 plus degrees Celsius, pero inaabot naman to ng oras bago niya ma-heat, which is normal. Unlike sa ibang mga CPUs na 14 minutes nahihit na agad yung 40 plus degrees Celsius, hindi yun normal. Anyway, ngayon dako na tayo sa gaming part ng ating mismong video. Ngayon, unahin muna natin tong Mobile Legends. Pagdating sa Mobile Legends, ang supported settings nito ay Ultra Graphics and then Super Refresh Rate. Although, naka 120Hz refresh rate to, pero hindi niya supported yung pinaka Ultra Refresh Rate, pero okay pa rin naman para sa akin. At pagdating sa kanyang gameplay, goods na goods to kapare ko at napaka-responsive ng screen niya. Dahil naka 240Hz touch sampling rate ito. Oo, hindi siya nasa 3+, pero smooth pa rin at responsive yung kanyang touch sampling rate. At pagdating naman sa performance nito sa MLBB, goods na goods to kapare ko. Decent yung performance niya, good sa kanyang frame rate, okay sa kanyang mismong overall quality and overall performance pagdating dito. Wala akong nakitang kahit anong FPS drop habang naglalaro dito sa Mobile Legends. Kaya goods na goods yung kanyang performance dito. Sayang nga lang hindi niya supported yung Ultra Refresh Rate, pero goods pa rin naman dahil smooth na smooth at maganda yung graphics quality dito sa Mobile Legends. Pagdating naman sa CODM kapare ko, ito yung kanyang supported graphics and frame rate settings. Meron tayo dito ang graphics quality na medium and high frame rate, which is para sa akin goods pero medyo disappointed dahil ito lang yung kanyang supported frame rate. Pero pagdating sa kanyang gameplay or sa kanyang performance, decent din kapare ko. Kahit maraming animation na nangyayari, explosion, and etc. sa mismong mapa, hindi ko nakita nagkaroon ng FPS drop itong phone na to. Kaya goods na goods siya pagdating dito sa CODM. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay hindi naman ganong uminit itong phone na to. Nagwa-warm lang siya at hindi siya yung talagang mainit nakakapaso dahil nga goods yung kanyang thermal technology. Stable or normal temperature lang yung napuproduce nito habang naglalaro tayo ng game. Pero mas malalaman natin yung temperature nito kapag ginawa na natin to ng detailed game review. Kaya kung interesado kayo doon kapare ko ay i-comment nyo naman dyan sa ating comment section. Anyway, pagdating naman sa Genshin Impact, maganda rin ang performance ng Tecno Pova 5 Pro dahil playable ang Genshin Impact sa high graphical settings dito sa Tecno Pova 5, but hindi niya nakaya yung highest graphic settings. Pero ang pinakamagandang performance nito ay nasa medium settings. Pero kung gusto mo siyang iset up sa high graphical settings, kayang-kaya ng Tecno Pova. Although meron pa rin itong mga FPS drop na nakukuha kapag ikaw ay naka high graphical settings. Pero sa medium, mas smooth ang performance mo doon, mas okay ang kanyang FPS at stable. Sayang nga lang na wala tayong built-in FPS meter para mapakita ko sa inyo. Pero for sure, nasa 24 to 30 FPS yung kayang i-produce nito dito sa Genshin Impact, which is not bad para dito sa budget level gaming phone na to. Ngayon, dako naman tayo sa camera side ng phone na to dahil may pagmamalaki din naman to kapare ko. Pagdating sa kanyang main camera, meron tayo ditong 50MP, and then pagdating naman sa kanyang depth sensor, meron tayong 0.05
2.08 MP. At kaya na itong mag-shoot ng 2K at 30fps and 1080p at 60 and 30fps at 720p at 30fps, which is not bad kaparakoy dahil pagdating sa kanyang video quality goods to goods naman yung kaya talagang ibigay ng phone na to. At pagdating naman sa kanyang stabilization goods na goods din to kaparakoy dahil meron itong tinatawag na ultra steady mode na kung saan pwede mo na ito gamitin sa 1080p at 30fps resolution. But goods pa rin naman yung kanyang mismong quality pag ginamit mo to. Pero I suggest na gumamit na lang kayo ng gimbal dito para sa kanyang smooth and stable video quality. Dahil talagang mas okay yun kaysa dito sa mga AI features ng camera. At pagdating naman sa kanyang photo, goods na goods din kaparakoy dahil maganda yung kanyang color separation. Same lang din sila almost ng POVA 5. Medyo maganda lang talaga yung kanyang mismong image processing pero almost same lang sila sa iba't ibang aspeto. Pero pagdating dito talaga, mas makikitang lutang na lutang talaga yung kulay at ganda ng contrast and also vibrant ng color dito sa Tecno POVA 5 Pro kaysa doon sa Tecno POVA 5. Anyway, pagdating naman sa ating selfie camera, meron tayo ditong 16MP na kaya mag-record ng 1080p at 30fps. And kaya na rin mag-record kaparakoy ng 2K at 30fps, 60fps at 1080p and 720p at 30fps. Which is not bad kaparakoy dahil yung mga ibang phones out there ay hindi kaya mag-shoot ng 2K sa kanilang mga front camera. At pagdating naman sa video quality nito, goods pa rin at mas maganda talaga yung kanyang napuproduce na image quality and video processing. At makikita nyo naman yan dyan sa ating mga sample na pinapakita ko simula pa kanina. Sulit to para sa akin para sa kanyang presyo dahil okay na okay naman yung kanyang camera and yung iba pa netong video quality. At yeah, kung presyo lang pag-uusapan, di hamak na okay talaga at sulit talaga yung specs na nakuha natin sa camera dito. And now, magkano nga ba yung presyo ng Tecno POVA 5 Pro? Usually, ang presyo nito is nasa 9,999 at meron pa tong sale price para sa mga early bird this coming September 7. Yes, kaparakoy, ngayong September 7, makakakuha kayo ng exclusive sale price ng Tecno POVA at makukuha nyo na lang to around 7,000 or 8,000 maybe, pero nandyan yung presyo niyan kaparakoy. At ngayon for sure ang itatanong ninyo kaparakoy, okay ba or sulit ba or mararecommend mo ba ang Tecno POVA 5 Pro 5G? Yes naman kaparakoy dahil talagang budget level yung presyo neto dahil nasa 10,000 pesos lang ang SRP neto at yung mga specification na makukuha mo sa kanya, although hindi siya naka-AMOLED, pero para sa akin okay na tong IPS LCD display dahil naka 580 nits naman ito at visible naman to outdoor. Dahil alam naman natin na ang goal ng Tecno POVA ay magbigay ng mga cheaper gaming phone na talagang kaya makipagsabayan sa mga high-end gaming phone out there in affordable price. Kaya kung gagamitan nila to ng AMOLED screen, for sure kaparakoy, medyo tataas talaga yung presyo nito at hindi na to matatawag na budget level gaming phone. Kahit na gawin itong 11,000, ang goal kasi ng Tecno POVA ay ipababain lang to around 10,000 pesos or mas mababa pa rito. Pagdating din sa kanyang chipset, gustong gusto ko dahil yung kanyang thermal ay okay na okay. Unlike sa Camon 20 Pro 5G, nagagawan din natin ang comparison sa dalawang to na maganda nga yung chipset, malakas nga pero mabilis uminit. Pero dito yung chipset niya, nasa gitna lang siya ng malakas na chipset and performance level chipset, which is para sa akin goods na goods dahil nga yung kanyang thermal ay okay. Pero mas malalaman natin yan sa ating next video para sa gaming test neto. Anyway, dito ko natatapusin yung video and I hope makabili sa inyo yung mga nag-aantay ng Tecno POVA 5 Pro. Yun lang, peace.